Nakagulat ang ginawa ni Donald Trump na nagpatulala sa pamahalaan ng Britanya. Noong Pebrero 2020 sa Oval Office, kasama niya ang United Kingdom Prime Minister at nagsalita sa harap ng kamera. Kutob ko, magiging maganda ang resulta nito. Tinukoy niya ang pag-turnover ng Britanya ng Chagos Islands sa Mauritius. Kasama ang lokasyon ng mahalagang bus ng himpapawid ng United States, United Kingdom, mahigit 2,000 katutubong Chagosian ang pinaalis noong dekada 60 at 70 para maitayo ang base. Ginamit ito kamakailan laban sa mga target ng Houthi sa Yemen at para magpadala ng tulong sa Gaza. Tinawag ni kalihim ng Estado Marco Rubio itong makasaysayang kasunduan. Lumaktaw tayo sa Enero 2026. Nag-post si Trump sa Truth Social. Tinawag ang parehong kasunduan na matinding kahangalan at lubos na kahinaan. Ano ang nagbago at bakit biglang naging mahalaga ang maliit na grupong islang ito sa Indian Ocean? Hindi lang ito tungkol sa pabago-bagong diplomasya, kundi kung paano tahimik na kinukuha ng China ang kontrol sa mahalagang base militar sa mundo. Paano binigyan ng United Kingdom ng perpektong pagkakataon? Simulan natin sa simula. Para maintindihan ang pagbabago ng isip ni Trump, kailangan mong malaman ang isinuko ng Britanya. Ang isla ng Chagos ay nasa gitna ng Indian Ocean. Sa pagitan ng Africa at Indonesia, binubuo ng mahigit 600 isla. Ang pinakamalaking isla, Diego Garcia, ay tahanan ng isa sa pinakamahalagang base militar sa mundo. Ito ay isang pinagsamang pasilidad militar ng United Kingdom at United States na may runway na mahigit 2.5 milya ang haba, sapat para sa B-2 stealth bombers, B-52 heavy bombers, at B-1B strategic aircraft. Itinalaga pa nga ito bilang emergency landing site para sa space shuttle ng National Aeronautics and Space Administration. Ang base ay nasa perpektong estratehikong lokasyon. Madaling daan ito papuntang Indo-Pasipiko at gitnang silangan. Ginagamit itong hintuan ng mga eroplanong mula Europa patungong silangang Asia at Australia. Lahat ng malaking operasyong militar ng United States sa rehiyon ay dito inilunsad. Ang Gulf War noong 1991, Afghanistan noong 2001, digmaan sa Iraq noong 2003, pati pambobomba laban sa Houthi sa Yemen noong 2024 at 2025, narito ang mahalagang bahagi. Ang base ay may mahalagang satellite communication system na gamit ng United States at United Kingdom para subaybayan at tiyakin ang seguridad ng komunikasyon sa rehiyon. Nagbibigay ang lokasyon ng ganap na access sa electromagnetic spectrum. Kaya nilang subaybayan ang mapanganib na aktibidad ng ibang bansa. May 4,000 United States at British military at kontraktual na tauhan doon. Mahalaga ang base na ito at pumayag lang ang Britanya na ipamigay ito. Parang ganoon na rin. Noong Mayo 2025, pumirma ang Britanya ng kasunduan sa Mauritius. Sa kasunduan, ililipat ng United Kingdom ang soberanya ng Chagos Archipelago sa Mauritius. Ngunit mananatili ang Diego Garcia sa Britanya sa loob ng 99 na taong lease. Ano ang kapalit nito? $100 at $1 milyong kada taon na aabot sa mahigit $30 bilyong sa kabuuan sa susunod na isang siglo. May kasamang proteksyon ang kasunduan. Kabilang ang 24 nautical mile buffer zone sa Diego Garcia kung saan bawal magtayo ng walang pahintulot ng United Kingdom. Bawal ang dayuhang puwersa ng seguridad sa mga panlabas na isla. Pero kontrolado pa rin ng Britanya ang base militar. Ipinagtanggol ni Starmer ang kasunduan. Ayon sa kanya, kung wala ito, mawawala ang base sa United Kingdom. Noong 2019 nagpasya ang International Court of Justice na labag sa batas ang kontrol ng Britanya sa mga isla dahil sa legal na presyon. Suportado ng United Nations General Assembly si Mauritius. Kung di tayo pumayag, ayon kay Starmer, ang legal na sitwasyong ito ay nangangahulugang hindi natin mapipigilan ang China o ibang bansa na magtayo ng base o magsagawa ng joint exercises malapit sa ating base. Tinanggap ng United States ang kasunduan. Ayon kay kalihim Antony Blinken, masisiguro ang operasyon ng United States, United Kingdom Military Facility sa Diego Garcia hanggang sa susunod na siglo. Noong Pebrero, sinabi ni Trump kay Starmer na handa siyang sumang-ayon sa kasunduan. Ngunit nagbago ito pagkatapos. Noong Enero 2026, nag-post si Trump sa Truth Social. Nakakagulat, ang matalinong kaalyado natin sa NATO, United Kingdom, ay planong ibibigay ang isla ng Diego Garcia.
na may mahalagang base militar ng United States sa Mauritius at gagawin nila ito kahit walang dahilan. Tinawag niya itong matinding kahangalan at sinabing tiyak na pansin ito ng China at Rusya bilang senyales ng kahinaan. Pagkatapos, inugnay niya ito sa Greenland. Ang pagbibigay ng United Kingdom ng mahalagang lupa ay isang malaking kahangalan at dagdag na dahilan ng pambansang seguridad kung bakit dapat makuha ang Greenland. Nagulat ang mga opisyal ng Britanya sa pagbabagong ito. Ayon sa isang pamilyar sa usapan ng pamahalaan ni Starmer, walang nakakita nito na darating. Naglaan ng oras si Keir para makuha ang suporta ng grupo ni Trump at pakiramdam niya ay maayos na. Pero ano ang nangyari? Bakit nagbago ang isip ni Trump? Simple lang ang sagot, China. Pag-usapan natin ang Mauritius at China. Pinalakas ng Mauritius ang ugnayan nito sa China nitong mga nakaraang taon. Noong 2019 lumagda ang China ng isang kasunduan sa Malayang Kalakalan kasama ang Mauritius. Ito ang kauna-unahang kasunduan sa Malayang Kalakalan ng China sa Africa. Noong 2022, nag-invest ang China ng higit $1.2 milyong sa foreign direct investment sa Mauritius. Nagbigay ang China ng 20 taong pautang para sa Mauritius International Airport. At ayon sa mga kritiko, simula pa lang ito. Malaki ang investment ng China at utang ng Mauritius sa China. Ayon kay Evan Fowler ng Inter-Parliamentary Alliance on China, kilala ang China sa paggamit ng utang para sa pampulitikang bentaha. Sabi niya, mahalaga sa amin ang lugar na iyon dahil dito namin naipapakita ang aming kapangyarihan. Naiintindihan din ito ng mga Chino. Aktibo rin ang militar nila sa Chagos Islands. Sabi ni Marco Rubio, kalihim ng estado ni Trump noong Oktubre na mabibigyan ng tsansang makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating Naval Support Facility ang komunistang China dahil sa kasunduang ito. Nagbabanta ito sa pambansang seguridad at sa mahalagang posisyon ng militar ng United States sa Indian Ocean. Ayon sa kanya, kaya lalong nakakabahala ang sitwasyon. Nagulat ang Council on Geostrategy think tank kung paano mapapakinabangan ng China ang kasunduang ito. Gagamitin ng China ang ekonomikong impluwensya sa Mauritius para makuha ang karapatan sa pangingisda sa Chagos Islands. Matagal nang ginagamit ng China ang mga barkong pangisda bilang bahagi ng militar nila. Ayon kay Grant Rafferty, parliamentary researcher sa House of Commons, lalong lumaki ang papel ng maritime militia habang pinalalakas ng Beijing ang operasyon sa South China Sea. Ang mga barko ay kumikilos bilang mga komersyal na pangisdaan na nagbibigay ng makatwirang pagtanggi, ngunit nagsisilbi rin ang marami sa kanila bilang mga barkong espiya. Ayon kay Rafferty, naglalaan sila ng maraming datos sa People's Liberation Army, gaya ng lokasyon ng submarino at aktibidad sa mga pantalan. Pangalawa, kung papayagang paunlarin ng China ang ibang isla, maaaring magtayo sila ng mga infrastruktura na mukhang inosente pero may kagamitang militar para sa paniniktik na nakatuon sa base. Noong 2018, nabunyag na ang kumpidensyal na datos mula sa Information Technology Network ng African Union Headquarters ng China sa Ethiopia ay lihim na nailipat sa Shanghai sa loob ng mahigit 6 na taon. Pangatlo, ang panganib ay pampulitikang impluwensya. Mas malapit ang Mauritius sa India. Natiyak na tututol sa pag-access ng China dahil sa sarili nitong estratehikong interes. Ayon kay Jennifer Parker ng Australian National University, ang paglilipat ng kontrol ng United Kingdom ay maaring magbukas ng pinto sa mas malawak na impluwensya ng China. May malubhang depekto ang kasunduan. Maaari itong i-renew ng 40 taon matapos ang 79 na taon. Ngunit walang garantiya na mapapalawig pa. Nagbabala si Rupert Damauly, tagapangulo ng House of Lords International Relations and Defense Committee, kay kalihim ng ugnayang panlabas David Lamy sa liham. Maraming pwedeng magbago sa 79 na taon pati na ang mga hindi natin mahulaan, ayon sa kanya. Ang renewal ay depende sa desisyon ng mga susunod na pamahalaan ng Mauritius. Sa loob ng 79 na taon, pwedeng tanggihan ng Mauritius ang lease renewal, magtakda ng mahihirap na kondisyon o payagan ang China sa Outer Islands. Hindi kinikilala ng China ang mga hindi kanais-nais na international na kasunduan. Isang halimbawa rito ang Hong Kong. Ayon sa ulat, nilabag ng China ang Sino-British Joint Declaration sa malupit na pag-usig sa mga taga-suporta ng demokrasya. Kapag nagbago ng posisyon sa politika ang Mauritius, dapat tayong maghanda sa agarang aksyon mula Beijing. Ayon kay Peter Dotton ng Polsai China Center, hindi rin tinutugunan ng kasunduang ito ang pangunahing issue sa batas. Ayon kay Shadow National Security Minister Alicia Kearns. Ayon sa kanya,
Nakabase ang desisyon ng International Court of Justice sa pagpapaalis sa mga Chagosian noong 1968. Hindi nito kinikilala ang kasalukuyang sitwasyon na walang kasunduan ang Chagosian at Mauritius sa soberanya. Ang mga Chagosian ay katutubong taong sapilitang pinaalis sa mga isla noong 1960 at 1970. Nasa 1,500 hanggang 2,000 katao ang pinaalis para maitayo ng United States ang base sa Diego Garcia at inilipat sila sa Mauritius, Seychelles at Britain. Marami sa kanila ang nakaranas ng diskriminasyon at kakaunting tulong lang ang natanggap para muling buuin ang kanilang buhay. At ngayon, hindi rin sila isinama sa kasunduang ito. Tinutulan ni Labour Member of Parliament Peter Lamb na kumakatawan sa Chagosian sa Crayley ang kasunduan dahil hindi kinonsulta ang kanyang mga nasasakupan. Dalawang babaeng Chagosian, sina Bernadette Dugas at Bertice Pompe, ay kumuha ng utos mula sa korte ilang oras bago pirmahan ang kasunduan. Ngunit agad itong pinawalang bisa sa parehong araw. Heto ang pinakamadilim na bahagi. Nagpatupad ang Mauritius ng batas na may 10 taong kulong sa sinumang manggulo sa soberanya ng mga isla nito. Maaaring makulong ang mga Chagosian na tutol sa soberanya ng Mauritius kung bumalik sila sa kanilang lupang tinubuan matapos ang kasunduan. Nagbabala si Kearns na sentro na ng kompetisyong estratehiko ang Indian Ocean na dinaraanan ng malaking bahagi ng langis at bulk na kargamento sa mundo. Noong 2017 nagtayo ang China ng unang base militar sa ibang bansa sa Djibouti na nagbigay sa kanila ng access sa Horn of Africa at Suez Canal. Prioridad ng India ang Indian Ocean dahil sa lumalakas na impluensya ng China sa rehiyon. Tinanggap ng India ang kasunduan sa Chagos kasama ang Mauritius bilang panimbang sa lumalakas na impluensya ng China. Ipinapalagay nitong kakampi pa rin ng India ang Mauritius, pero sinusubukan ng China na baguhin ito. Ang Indian Ocean ay mas magiging pinagtatalunan. Ayon sa isang analyst, mahalaga ang Diego Garcia bilang heograpikong panangga laban sa pagbagsak ng pandaigdigang kaayusan. Ayon kay Daton, kung iiwan ang isang puwang ng kapangyarihan para punan ng Beijing, kahit sa pamamagitan ng pag-abandona sa Chagos Islands, maliban sa Diego Garcia, ay lubhang magpapahina sa kakayahan ng Britanya at Amerika na gamitin ang kapangyarihang kinakailangan upang mapanatili ang kaayusan sa rehiyon ayon sa batas internasyonal at suportahan ang mga kaalyado at kaibigan tulad ng Australia, India, Malaysia at Singapore. Samantala, ang pagbabaliktad ng desisyon ni Trump ay lumikha ng isang kaguluhang geopolitikal. Naghihintay pa rin ng pinal na pagpapatibay ng parlamento ng United Kingdom ang kasunduan. Lumusot ito sa House of Commons, 300 at 20, 100 at 71, pero natalo ng 4 na beses sa House of Lords. Sabi ni Darren Jones, punong kalihim ni Starmer, huli na para bawiin ang kasunduan dahil nilagdaan na ang tratado sa pamahalaan ng Mauritius. May uri ng kapangyarihan na ibinibigay ng parlamento sa mga tratado na hindi tulad ng tradisyonal na batas kaya hindi basta mababawi dahil nalagdaan na ito. Maaaring gamitin ng Britanya ang pagtutol ni Trump para talikuran ang kasunduan. Kung gagawin ito, malalantad ang Britanya sa pandaigdigang pagkondena. Masisira ang kanilang imahe sa batas internasyonal at maaring lumala ang sigalot sa kanilang mga teritoryo. Ginawang halimbawa ng Argentina ang pagpayag ng Britanya makipag-usap tungkol sa Chagos sa usapan ukol sa Falkland Islands. Pinatindi ng kasunduang ito ang presyon sa Britanya na pumili sa pagitan ng United States at mas malapit na integrasyon sa Europa, isang bagay na iniiwasan ni Starmer. Noong Enero 23, 2026, 3 araw matapos ang pag-atake ni Trump, napilitan si Starmer na bawiin ang panukalang batas para sa Chagos Island. Nakatakdang talakayin ang batas sa House of Lords sa Lunes, ngunit tinanggal ito sa agenda. Nagbabala ang mga konserbatibo na posibleng labagin ng kasunduan ang 60 taong kasunduan sa United States na nagtitiyak sa soberanya ng Britanya sa kapuluan dahil hindi natupad ang mga ipinangakong pagbabago noong 1966 ipinagpaliban nang walang hanggan ang panukalang batas. Tinawag ni Kimi Badenoch itong malaking tagumpay para sa mga tumututol sa pagsuko ni Keir Starmer sa Chagos. Giit ng tagapagsalita ng United Kingdom na nanatili silang nakatuon sa kasunduan. Aminado silang hindi pa naipapatupad ang kasunduan at naghihintay ng ratifikasyon. Alanganin na ang panukalang batas at nauubos na ang oras.